Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Tama ka mahal na Ginoo, sabi ni Yun Xiao na may madilim na mukha mula ngayon papalitan ko. Ang pangalan ng Calabash Little King Kong bilang Lingmu Flute maganda naman hindi mo. Mamasamain di ba ang reputasyon ay parang ulap na mabilis nawawala. Ang pisyo ubo pisyo. Pinisil ni Lingmu di ang kanang kamao at umubo ng dalawa, syempre hindi ako mangingingi. Pero masyadong masama si Wu Docheng hindi ko siya maaaring palampasin. Tama ang inyong kadakilaan, sabi ni Yun Xiao, tawagin na lang natin siyang Gourd Little. Guardian Warrior, lahat, hehe, sa palon nasaan ang magic stones na nakuha mo sa secret treasure ng True Dragon, sabi ni Lingmu di, Otanjin. Sa sakto sanang itatanong din iyon ni Yun Xiao kaya inilabas niya ang Jade Box at inabot, sa spiritual eyes ko iba ito sa Rainbow Stone pero kapareho ang pakiramdam kahit si Xiao Hong. Interesado, inilagay ni Lingmu di ang Jade Box sa kamay kumuha ng tingin ang lahat sabik na makita ang laman. Hinaplos niya ang kahon at agad nagliyab ang formation light matapos ilang hand seals. Kumalma ang liwanag na parang tubig. Binuksan ang Jade Box at may batong kakinis ng pakwan sa loob wala itong kakaiba sa paningin. Pero nang gumamit siya ng Divine Sense nahigop ito at naglaho. Ito ay, biglang nagbago ang mukha ni Lingmu di nang matindi ng inag ang katawan niyakap niya ang Magic Stone at takot na sabi, Raw Stone. Primordial Stones. Naguguluhan, ang lahat paanong Primeval Stones kahit Primeval Stones hindi naman dapat. Bigla, parang may naalala si Bing Ingnan at nagsabing may gulat, ibig sabihin ni Darren ito ay punong-puno pa rin ng takot ang mga mata ni Lingmu di para bang may bar sa lalamunan. Paulit-ulit niyang tinapik ang Magic Stone at sa huli ay nagsalita ng may katiyakan, tunay. Itong Raw Stone isang Neon Raw Stone. Kumabog ang puso ni Yun Xiao, Rainbow Rough Stone ano ang kaugnayan nito sa Nyongshi? Hawak ni Lingmu di ang bato at hindi sinagot ang tanong sa halip ay napaisip at bamulong. Bakit may Rainbow Rough Stone sa secret treasure ng True Dragon hindi ito lohikal posible? Bang magkaugnay ang dalawang realm noong sinauna? Hindi siya inistorbo ni Yun Xiao tahimik lang siyang naghintay. Matagal bago bumalik sa huwisyo si Lingmu di, Li Yun Xiao sumama ka sa akin. Lingon ni Yun Xiao sa gintong liwanag sa labas ng Mirror of Evening Clouds patuloy pa rin ang pag-iipon at di alam kung kailan mapupuno, bantayan ninyo mabahala agad kung may kakaiba. Pumasok silang dalawa sa Divine Realm Tablet alam ng lahat na may mahalagang pag-uusapan. Kaya hindi angkop magsalita sa harap nila. Sa isang bundok sa loob ng Divine Realm Tablet, pinagmasdan ni Lingmu di ang Magic Stone ng ilang ulit bago napabuntong hininga, totoong Neon Rough Stone katakataka. Ano ang kaiba nitong Rainbow Stone sa Rainbow Stone? Tanong muli ni Yun Xiao. Umiling si Lingmu di, walang kaiban ang tinatawag na Raw Stone ay ang hindi nadungisan ng Devil Chi ang batong ito ay balot pa sa stone skin sobrang bihira. Nagulat si Yun Xiao, hindi ba ang Rainbow Stones ay nabubuo matapos mahati ang katawan ng Demon Lord maaari bang bunga ito ng langit at lupa? Maliban sa katawan ng Demon Master wala pa siyang narinig na pinagmula ng Rainbow Stone. Gaano kalalim ang alam mo tungkol sa Devil Master? Tanong ni Lingmu di. Nag-isip si Yun Xiao, alam ko lang na isa siyang super expert na lumitaw 100,000 taon na ang nakaraan halos winalis niya ang buong mundo sa huli ay nasupil ng pinagsamang puwersa ninyo at ng iba pang peerless figures. Alam mo ba ang pinagmula ng Devil Lord? Tanong ni Lingmu di. Umiling si Yun Xiao puno ng pag-asa ang mukha. Panahon na para sabihin ko sa iyo, wika ni Lingmu di, sana hindi na maulit ang trahedya ng Demon Silong War, malungkot ang mukha na para bang inaalala ang pagbagsak ng mga kasama. Unang salita pa lang ni Lingmu di ay nabigla na si Yun Xiao at tila nabalaho sa pag-iisip. Ang Demon Master ay hindi nilalang ng Heavenly Martial Realm. Ginoo ang ibig ninyo bang sabihin galing ang Demon Lord sa isang espasyo na malapit sa Heavenly Martial Realm? Tama ang konsepto ng espasyo pero hindi eksakto, sabi ni Lingmu di, ang lugar na iyon ay kasing lawak at walang hanggan tulad ng Heavenly Martial Realm dapat itong tawaging isang realm tinatawag natin itong Demonic Realm. Demon Realm may fly,
Mahinang sambit ni Yun Xiao unang beses niyang marinig ang pangalang iyon. Kaunti lang ang nakaalam sa pag-iral ng Devil World at isa ako roon, tumango si Ling Mudi. Hindi na ito ikinagulat ni Yun Xiao noon ay pinamunuan ni Ling Mudi ang buong North Region at isa sa rurok ng panahong iyon hindi kapani-paniwala kung hindi niya alam ito. Biglang may naisip si Yun Xiao, hindi lang dapat isa ang expert sa Devil Realm tama ba, naalala niya sina Demon Lord D at Po kung may mundo dapat mas marami pa sa dalawa ang Demon Lords. Maraming expert sa Devil World, sabi ni Ling Mudi, mahigpit ang antas batay sa lakas pero iisa lang ang Devil Master. Ang Devil Master ay isang titulo ang Panginoon ng Devil World. Ang Demon Lord ba ay isang kilalang Emperor o isang kilalang Po, hindi na napigilan ni Yun Xiao ang tanong. Nani, kunot noon ni Ling Mudi. Kaugnay iyan ng isa pang usapin unahin kong ilarawan ang Devil World. Yamang tinanggap mo ang mana ni Lord Yan Shen tiyak na napuntahan mo ang Tiandang Mountains. Nanlamig ang puso ni Yun Xiao, oo doon ako namatay sa nakaraang buhay kaya pala, may kislap sa isip pero agad sumakit ang ulo na parang may nawawalang alaala. Alam mo ba ang Black Flame Fiend? Tanong ni Ling Mudi. Namutla si Yun Xiao tumango, sa Dragon Transformation Pool sa Burial Ground na kasalubong ko ang may-ari ng Chenkyu Imperial Saber isang hibla na lang ng kaluluwa ang natira sa kalansay. Nagsabi siya na sa pasimulan ng kaguluhan naging isa ang Dao mula sa isa naging dalawa at mula sa dalawa naging tatlo ang demonic chi ay isa sa tatlo ipinanganak sa chaos. Umusbong mula sa Dao at hindi namamatay kapag sapat ang naipong lakas mumuo ito ng isang espiritual na bagay na tinatawag na Black Flame Fiend na isang nakapangangilabot na pag-iral sa 10 realm. Tama, wika ni Ling Mudi, hindi ko inasahang nagagawang mabuhay niya hanggang ngayon. Say ang Devil World ay hinugot mula sa iisang chi ng Dao matapos daanan ang maraming kapahamakan sa Devil World. Ang chi na ito ay naiipon at unti-unting nagkakaroon ng paunang kamalayan na tinatawag na Black Evil. Patuloy na sumisipsip ang mga ito ng demonic vitality at lumalamon ng iba pang Black Evil kaya lalong tumatalas ang kamalayan sa oras na maabot ang isang antas at tumagos sa 10 Directions Divine Realm. Nagiging Black Flame Evil Spirit ito. Mataas ang katayuan ng Black Flame Fiend sa Devil World para itong paunang espiritu ng mundo, ngunit kahit nasa ika-10 antas na nagpapatuloy silang magsanay at lumamon ng iba pang Black Flame Fiend sa huli umaabot sila sa nakatatakot na antas at saka nagkakaroon ng talinong hindi bababa sa tao at tinatawag na Demon Lords. Sa antas ng Demon Lord bihira na ang paglamon ng paglunok ng Black Flame Fiend ay nakapagre-restore lang ng lakas, hindi na nakapagpapataas at ang Demon Lord ay binubuo ng di mabilang na Black Evil at wala silang pisikal na katawan sa panahong ito. Kailangan nilang mag-forge ng katawan at ang Rainbow Rock Stone ay tila isang batong umiiral sa Devil World. Para sa Demon Lord, lubos na nabigla si Yun Xiao. Hindi niya akalaing ganoon kakomplikado ang pag-iral ng mga Devil, kung gayon ano ang relasyon ng Demon Lord at Demon King. Ang Devil Master ay talagang Devil Monarch, paliwanag ni Ling Mudi, isang Devil Monarch na nakapaghawak ng kapangyarihan ng Devil World at naging kataas-taasang Panginoon ng isang mundo, at ang sagisag ng pagkontrol sa kapangyarihan ng isang mundo ay ang 6 Paths. Demonic Weapon. Naniniwala akong nakita mo na iyon. Hindi lang nakita ni Yun Xiao kundi nagamit na niya. Napakabisa nito, parang pumapatay ng langgam. Narinig ko kay Dijia na ang 6 Paths Demonic Weapons ay tinatawag na Heavenly Saint Weapons, sabi niya. Bahagyang sumikip ang mga papayla ni Ling Mudi tumango. Tama, alam mo ba kung ano ang Heavenly Saint Tool? Nang makita niyang litong-lito si Yun Xiao, ngumiti siya. Ang Heavenly Saint Tool ay isang Saint Tool na isinilang kasabay ng pagsilang ng isang mundo. Ito ay kaysa ng buong mundo. Sa tuwirang salita, buo ito mula sa kapangyarihan ng mundo kung ganap na pakakawalan ang kapangyarihan nito. Hindi mo ito malalabanan maliban kung kaya mong kalabanan ang buong mundo. Pinawisan ng malamig ang palad ni Yun Xiao. Napakalakas pala ng Demon Master. Paano ninyo siya nasil at kinaire piraso noon? Malalim na buntong hininga si Ling Mudi, tila sariwa pa ang dalamhati pagkaraan ng sandali.
Nagsalita, hindi lang Devil Realm ang may Heavenly Saint tools maging ang Heavenly Marshal. Realm ay mayroon ng Divine Realm tablet mo ang Heavenly Saint weapon ng Heavenly Marshal. Realm. Ha! Napatulala si Yun Xiao na katitig lang at walang laman ang isip pero ang kapangyarihan ng Divine Realm tablet at ng Six Paths Demonic Weapon ay hindi maihahambing. Sapagkat napinsala ang Divine Realm tablet sa Demon Silang War, tugon ni Ling Modi, at nawala ang 10 batas ng langit at lupa na diretso ring nagpasadsad sa kapangyarihan ng Divine Realm tablet. Ang kapangyarihang may lalabas ay limitado sa 9th Order rules. Hindi ko pa rin lubos maunawaan, sabi ni Yun Xiao, kahit 9th tier power of laws dapat mas malakas pa rin kaysa ngayon. Naayos mo lang ang sirang Divine Realm tablet, wika ni Ling Modi, ngunit ang artifact spirit na nagbibigay dito ng sukdulang kapangyarihan ay matagal nang naglaho. Tul spirit, may artifact spirit pala ito. Nagulat si Yun Xiao, saan ko hahanapin ang artifact spirit? Umiling si Ling Modi, hindi ko rin alam pero yamang muling lumitaw ang Divine Realm tablet at nabasag ang seal ng Devil Master. Darating ang araw na mahahanap mo ang artifact spirit. Nanahimik si Yun Xiao, sobra ang dami ng impormasyong kailangan niyang tunawin. May hindi ako moari, bakit hindi ninyo pinatay ang Demon Monarch, bakit ninyo siya sinupil? Lang, sapagkat ang Demon Lord Monarch mismo ay isang lagusan na nagdurugtong sa dalawang mundo. Dahan-daang ibinunyag ni Ling Modi ang kasagutang matagal nang bumabagabag kay Yun Xiao. Isang daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Nagulat si Yun Xiao at agad na naunawaan ang punto. Sobrang hindi kapani-paniwala ito. Mahirap tanggapin pero iyon ang totoo, seryosong wika ni Ling Modi. Kung napatay natin ang Demon Master, mabubuksan ng lagusan papuntang Demon Realm, dadagsa ang napakaraming Demon King at mga demonyo, madudurog ang buong Heavenly Marshal Realm. Gulp! Piniga ni Yun Xiao ang utak niya at pinagpawisan ng malamig. Pero kahit nasa katawan ng Demon Lord ang daanan at hiwa-hiwalay na pinipigil nito, may bitik pa rin sa pagitan ng dalawang mundo, buntong hininga ni Ling Modi. Bitik. Biglang naunawaan ni Yun Xiao, gets ko na, sa Tiandang Mountains ang bitik. Noong nakuha ko ang Phoenix Divine Flame, nagposest ako sa Phoenix at nakita ko ang sinaunang labanan kung saan tinalo ng Phoenix ang Black Flame Fiend. Ganito pala, hindi na nakapagtataka, sabi ni Ling Modi na may gulat. Matagal nang may paglusob ng mga demonyo. Ang Tiandang Mountains nga ang bitik ng dalawang mundo. Buti na lang noon, mabababang Black Demon lang ang nakakapasok at nasil ni Lord Yan Shen. Mukhang, minsan malakas minsan mahina ang bitik sa Tiandang Mountains. Wala ng Immortal State Cultivator sa Heavenly Marshal Realm ngayon. Kapag nabuksan ang lagusan papuntang Demon Realm at bumaba ang napakaraming Demon Lord, hindi ba't para tayong tupa sa katayan? Halos ganoon, tugon ni Ling Modi. Kaya hindi dapat mabuksan ang lagusan at hindi dapat mabasag ang seal ng Tiandang Mountains. Sumakit ang ulo ni Yun Xiao at saka napangisi. Kung umabot ng 100,000 taon at ayos pa rin, ayos din iyan ng ilang daang taon. Pagkatapos ko ipamana ko na sa magiging apo. Hehe descendant, banayad ang ngiti ni Ling Modi. Ikaw ang master ng Divine Realm Tablet. Noon nabasag ang lahat ng Devil Seals. Tsamba lang ba yun? Sa tingin mo ba pwede pang ipagpaliban ng ilang daang taon? Kahit ganoon, sagot ni Yun Xiao. Kahit bumagsak ang langit, may matatangkad na sasalo. Nariyan ang Saints at ang Sea of Soul Formation, sila ang ako hindi ko na dapat problemahin. Haha, maganda ang pananaw mo, sabi ni Ling Modi. Dinapuan si Yun Xiao ng inis. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Supulan ang lahat ng clone ng Devil Master, agad na sagot ni Ling Modi. Supulan? Paano? Huwag mong kalimutan marami pa akong Devil Essence, tugon ni Yun Xiao. At nasa loob ng katawan ko ang nasil na escape passage ng Devil Lord Pu. Siya nga pala, ano ang ugnayan nitong Emperor at Pu? Talagang kakaiba ang dalawang ito, sabi ni Ling Modi. Noon ang Demon Master ay tinawag na Emperor, walang katapat. Maraming Immortal State Warriors sa Heavenly Marshal Realm ang napatay. Paglaon sa di maipaliwanag na dahilan, na natili ang Emperor sa Heavenly Marshal
realm ng matagal at nagkaroon ng bahid ng kabutihan. Unti-unting nahati ang personalidad. At kalaunan humiwalay ang kalahati ng katawan at naging pu. Posible ba iyon? Tanong ni Yun Xiao. Huwag mong kalimutan na ang pagbuo ng isang Demon Monarch ay sa pamamagitan ng tuloy. Tuloy na paglalamon, paliwanag ni Ling Mudi. Sa 10,000 demonyo, iisa lang ang nagiging Fiend Lord. Hindi ko alam kung ilan ang Demon Monarch sa buong Demon Realm. Pero tiyak na kakaunti. Nang mahiwalay si Pu naging malinaw ang dalawang personalidad. Isa ang mabuti, isa ang masama. Suko sila sa isa't isa. Kaya naglaban sila sa Heavenly Martial Realm. Lahat natuwa at umaasang pareho silang mabubura, pero magkapantay ang lakas at ilang taon silang naglaban. Na walang nanalo. Wasak ang buong Heavenly Martial Realm. Sa panahong iyon hindi na ganoon ka purong mabuti at masama ang isip nila at unti-unting bumaling sa mas normal. Normal, litong tanong ni Yun Xiao. Kahit ang Emperor hindi ganoon kasama at ang pinakamalinis hindi ganoon kabuti, sabi ni Ling Mudi. Dahil dito nawala ang obsesyon nilang magbanggaan. Huminto sila sa laban. Paglaon pareho rin silang natalo ng magkakahiwalay. Si Di sobrang masama kaya pinagputol. Putol at sinupil. Si Pu nasil sa Southern Region. Para masil si Mo Pu sinipsip ang buong spiritual energy ng Southern Region kaya ito ngayoy tigang. Noon ito ang pinakamalakas sa 4 na rehiyon. Kaya hindi ako pwedeng pumunta sa Sealed Land sa Southern Region. May usapan kasi si Yun Xiao kay Yu Shengfeng at balak sanang puntahan ang Sealed Land. Hindi pwedeng galawin ang Seal, nakakunot noong sabi ni Ling Mudi. Pero hindi ko maunawaan kung bakit ang katawan mo ang naging daanan papasok sa loob ng Seal. Nalito rin si Yun Xiao, mula nang makuha niya ang bloodline ng Bo family ang Ocean Emperor. Biglang lumitaw ang Demon Lord sa katawan niya. Hinala niya may malaking kaugnayan ang Bo family dito. Isantabi muna natin iyan, sabi ni Ling Mudi. Pinakamahalaga ngayon ay palakasin mo ang sarili mo. Kahit sa Demon World ang Rainbow Rough Stone ay pambihirang kayamanan. Kapag lumitaw nagdudulot ito ng madugong agawan at nag-aagawan ng mga Demon Lord. Dahil nag-cultivate ka ng skills magagamit mo ito. Napakalakas ng demonic nature ng Rainbow Stone, gulat ni Yun Xiao. Kahit ikaw apektado at hirap kontrolin paano pa ako. Dahil hindi purong bato ang nahawakan natin, ngiti ni Ling Mudi. Matagal nang nadumihan ng Demon Lord. Ito ay purong raw stone kaya magagamit mo ng walang kaba, iniabot niya ang bato. Kinuha ni Yun Xiao at tinimbang. Paano ko gagamitin? Hindi naman ito pamagpok sa tao. Ay refine mo at gawing sandatang gamit mo, sabi ni Ling Mudi. Ang tigas nito ay kasukat ng Divine Steel, at ang Ice Fiend Heart Flame sa loob pati ang nakakatakot na kapangyarihan. Kapag binuhusan ng Devil Essence hindi ko na kailangang isa-isa pa. Napabulaga si Yun Xiao at agad na natuwa. Sa pag-refine ng batong ito kailangan ng Devil Essence, sabi ni Ling Mudi. Subukan mo. Sige. Tumango si Yun Xiao. Hindi alintana na nasa loob pa siya ng array nagsimulang i-refine ang bato. Gamit ang Fiend Energy. Isa siyang peak-level alchemist kaya hindi mahirap para sa kanya ang paggawa ng espada. Nang pumasok ang demonic chi sa bato sumirit ang kapangyarihang nakakakaba. Sa harap ng kanyang mga mata may bahagyang puting heart flame na pumipintig sa kaibuturan ng bato. Tahimik na nanood si Ling Modi sa gilid at bumalik sa kalmado ang mukha. Ikinwento niya ang lahat tungkol sa Demon World para bang ipinapasa ang responsibilidad. Mula 100,000 taon na ang nakalipas. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi niya. Si Yun Xiao naman ay tutok sa pagtempla ng espada. Parang may sariling diwa ang Rainbow Stone. Sa pagbuhos ng Fiend Energy lumitaw ang napakalinaw na pakiramdam sa puso niya na para bang naapula sa diwa. Makalipas ang 3 araw lumipad sa hangin ang isang mahabang espada. May maliit na puting bulaklak na nakatatak sa katawan ng espada. Bahagyang nakalitaw sa labas ng talim. Ang heart flame at ang espasyo sa ilang milya ay nabalot ng init na nagpapakaba. Gumuhit ng handsail si Yun Xiao sa harap. Ang gintong balat niya ay nabalutan ng may itim na demonic patterns mula noo hanggang sakong. Naging itim ang kanyang mga mata at umikot sa paligid ang mga magetama. Itinaas niya ang kamay at pinisil ang kamao.
Umikot ang Rainbow Demon Sword sa ere at diretsyong sumalpak sa palad niya. Pagtingin niya may maliit na puting bulaklak sa palad. Habang kumukupas ang demonic patterns unti-unting naging malinaw at nawala ang bulaklak. Kumusta? Nagmamadaling tanong ni Ling Mudi. Maayos, tumango si Yun Xiao. Tama ito. Nagkatinginan sila at ngumiti. Unti-unting naglaho ang mga anino nila at biglang lumitaw sa labas ng Divine Realm tablet sa loob ng array ng Chaotic Golden Flag. Sa labas ng Great Sorrow Sunset Cloud Mirror rumaragasa na ang Golden Wave pero kaya pa rin, mas matibay ang mirror kaysa inasahan ni Yun Xiao. Gaano pa tayo maghihintay? Tanong ni Cheyu. Para sa akin kumilos na tayo. Sa pinagsamang lakas natin walang formation sa mundong ito ang hindi natin mababasag. Tumingin si Yun Xiao kay Ling Mudi na tila humihingi ng pasya. Gawin na natin, wika ni Ling Mudi. Ang Great Sorrow Sunset Cloud Mirror ay walang cap-oras na kayamanan. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago ito sumagad. Alright, tango ni Yun Xiao. Sundin natin ang naunang plano sabay tayong umatake. Tumindig ang lahat na mataas ang diwa. Ilang araw na silang naghihintay at naubos na ang pasensya. Sumabog ang aura at naging mga agos ng earth energy na yumanig palabas. Naging sobrang, hindi matatag ang buong espasyo. Hindi lang sila ang nainip. Sina Yin Hui sa labas ay ganoon din. Lalo pang bumilis ang alon sa paligid ng Golden Flag at walang senyales na mawawala. Dahil sina Yin Hui at Jing Qi ay kapwa extraordinary saints at mataas ang pagkaunawa sa heavenly daw may masamang kutob silang hindi maalis. Sa huli hindi na nakatiis si Jing Qi. Ayoko nang maghintay. Yin Hui sabay na nating wasakin ang Golden Flag at hilahin palabas si Li Yun Xiao para tapusin na natin siya. Nasisiraan ka ba? Nagulat si Roulong at nagmamadaling sabi. Kapag tumulong kayo masasalba ninyo ang buhay niya. Hindi ko kailanman pinaniwalaan na kayang patayin ng bandilang ito ang taong iyon, ngisi ni Jing Qi. Pero dahil parang seryoso kayo sinubukan ko. Malinaw na imposible. Nga ba, tugon ni Roulong na may pang-aalipustang tawa. Mula nang maalala ko wala pang nakatakas sa bandilang ito. Kung hindi ka naniniwala bakit ka nandito? Hindi ko papayagang hawakan mo ang flag. Bumuga ng killing intent si Jing Qi at napaatras sina Rontong sa takot. Anong balak mo? Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Malamig na sagot ni Jing Qi. Umakyat siya sa ere. Ang payat at batang mukha ay naging mabangis. Lumitaw ang livor mortis sa katawan. Tigil, biglang sigaw ni Yin Hui. Tumingin kayo sa ibaba. May nangyayari. Agad silang tumingin pababa. Sobrang tindi na ng mga alon sa paligid ng Chaotic Golden Flag. At ngayoy kumukulo. Ang golden light waves ay hindi na lang gumugulong sa dagat umaakyat. Narin sa langit. Nagbago ang mukha ni Roulong. Hindi pa niya naranasan iyon. Ano ang nangyayari? Biglang kumislap ng matindi ang Chaotic Golden Flag at nanginginig ang katawan ng watawat. Sa isang malakas na putok sumabog ang buong dagat. Ang walang hangganang gintong liwanag ay tila lumuwag na dam na pumutok. Ang nakakakilabot na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang tubig dagat sa radius na ilang kilometro ay agad na nagsingaw. Napalibutan ng gintong liwanag ang buong mundo, para bang sumabog ang araw. Boom boom boom. Ang mga dosenang makapangyarihan sa himpapawid ang tumanggap ng pangunahing tama. Ilang sa mga kakalabas lang sa high-level martial supreme realm ay agad naging abo. Si Leap Sect ay hindi rin nakaliko ng maaga at naparunggit ng ilang libong talampakan. Nabunot ang kalahati ng kanyang mga kaliskis, duguan ang katawan, at puno ng takot ang mga mata niya. Ang dalawang tagapagbantay sa likod ni Ruo Long ay nagsingaw sa lugar, at pati ang higanting killer whale sa dagat ay dinurog ng gintong liwanag. Nagsingaw ang dugo nito, diretso, at umipad ang mga pira-pirasong buto at laman. Ano ang nangyayari? Sumigaw si Ruo Long na puno ng takot. Napakasilaw ng gintong liwanag kaya hindi niya mabuksan ang mga mata at hindi makita ang nangyayari sa loob. Ano pa kung hindi ba? Akalain lang, hindi mapigil ng broken flag si Li Yun Xiao. Narinig ang malamig na boses ni Jing Qi. Tapos na ang misyon ninyo. Layuan ninyo kami. Kailangan pa naming gawin ang iba. Mas tumindi ang pagkabigla sa puso ni Ruo Long kaysa sa gintong liwanag.
Hindi siya makapaniwala na may makakabasag sa Golden Flag of Chaos, pero tunay ang pagsabog na. Nakita niya, unti-unting naglaho ang gintong liwanag, at sa kislap ng liwanag nakakita si Ryu Olong ng isang hanay ng mga taong nakatayo sa himpapawid sa ibabaw ng dagat. Bawat isa sa kanila ay may mapanuyang ekspresyon, nakatawid ang mga braso sa dibdib, tila mataas ang tingin at nang iinsulto. Hindi lang si Rontong ang nagulat, pati sina Jingqi at iba pa. Alam nila na ang mga taong iyon, ang mga eksperto ng Saint Artifact ni Yun Xiao. Naramdaman ni Jingqi na lumiit ang kanyang puyo at tumitig ng may lamig kay Cheyu. Sa 81 formation sa Cloud Layer, siya ang humadlang sa kanya at nagbigay daan para umabot. Siya sa ika-4 na pwesto. Nagbago ang ekspresyon niya. Karamihan sa mga nasa harap niya ay peak 9-star experts. At ilan pa ay high-level martial sovereigns. Nagpabigat din ang mukha ni Yin Hui. Mabuti na lang at may kalamangan sila sa bilang. Kahit Divine Transcendence man o peak martial sovereign o high-level martial sovereign, mas marami. Sila, Master, sino ba ang inyong naistorbo? Tinawag ni Yun Xiao ang kanyang dalawang disipulo. Sa Divine Realm Tablet ay pinandi sila ng mga heavenly materials at earthly treasures at iba pang mabibigat na pagsubok. Ngayon kapwa, nasa cultivation base ng high-level martial sovereign ang dalawa. Akala ni Young Emperor Hao Lian na makakapagyabang siya paglabas, pero pamayat ang mukha niya nang makita ang mga ito. Maliban sa ilang 7-star martial sovereign na binabanggit niya, ang aura at lakas ng 40 higit na tao ay mas malaki kaysa sa kanya. Mas malakas ng kaunti si Mo Xiaochuan kaysa kay Hao Lian Xiaohuang, pero siya ay mid-stage 8-star martial emperor lamang. Nagulat din siya. Nang tumingin siya sa mga tao sa paligid, lalo siyang nagulat. Hindi niya alam kailan nakapag-recruit ang kanyang master ng napakaraming malalakas na kasama. Nagkatinginan ang dalawa. Bukod sa mapait na ngiti, ramdam nila ang kaba sa dibdib. Walang pag-aalinlangan na nakita ni Yun Xiao ang kanilang pagkaahiya. Ngumiti siya at nagsabi, huwag niyong maliitin ang sarili ninyo. Basta magtiyaga at magpatuloy, makakamit ninyo ang rurok ng langit balang araw. Opo, susunod kami sa mga utos ng master. Agad silang nagbigay galang at sumagot ng magalang. Ang iyong disipulo, tanong ni Ling Mudi, mababaw ang talento niya, at maganda na rin na nakakarating siya dito. Pero marami pa siyang pwedeng pagyamanin. Itinaas ni Xiaohuang Haolian ang ulo at tumingin kay Ling Mudi. Hindi niya moari ang lakas ng kabilang partido at ang edad nito. Ramdam lang niya na sobrang bata ang lalaki. Kung may pagkakataon, sabi ni Yun Xiao, sana bigyan ninyo sila ng gabay Lord Mudi. Sapat na kayo, sabi ni Ling Mudi at ngumiti. Kung may pagkakataon gagawin ko. Salamat Lord Mudi, sabi ni Yun Xiao na labis ang tuwa. Bilasan ninyo ang pasasalamat Lord mo. Napang ilag sina Mo Xiaochuan at Hao Lian Xiaohuang. Hindi nila kilala ang tao sa harap nila. Pero hindi nila inalis ang salita ni Yun Xiao, kaya mabilis silang yumukod at nagsabi many thanks. Lord Mudi, nagbiro ng magaan at nagtawanan, waring walang malasakit sa krisis sa harap nila. Lalo, pang nagdilim ang mukha ni Yin Hui at Jingqi at tumindi ang galit nila. Napakapanaginip ng magkaroon ng Saint Artifact, sabi ni Yin Hui sa hangin. Tila may marami kang nakatagong eksperto, pero mga card mo lang ba yan? Oo o hindi, sabi ni Yun Xiao na may ngiti. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay sa tingin. Kusapat na sila para hawakan ang kasalukuyang sitwasyon. Walang kapintasang sagot, kaya lalo nag-alala at nagalit si Yin Hui. Kahit may sobra silang bilang, kung magwawagi sa laban ay mabibigo ang mundo at maaaring maging pinakamalakas na labanan na hinarap ng mga secluded sects sa libong taon. Kung tanging mga taong ito lang ang nasa likod, kakayanin pa nilang manalo kahit may mabigat na pagkalugi. Pero kung ang mga ito ay vanguard lamang, hindi niya maimagine ang susunod. Kung may panibagong pangkat tulad nito, hindi lang sila tuluyang mawawala, kundi pupuntahan din ng galit ang sect at malamang maaapektuhan pati ang pagkawasak ng sect. Huwag masyadong mag-alala, sabi ni Jingqi. Malamang ito na lang ang lahat nila. Bihira ang eksperto sa buong realm ng heavenly martial arts, isang himala na nakalap nila ang mga ito. Imposible na may iba pang nakatagong eksperto.
Ngumiti si Yun Xiao. Tama si Jing Qi, pero hanggat hindi ako nagpapakita, mananatili ang sama ng loob at takot nila. Sa sandaling ito, tanging sina Ye Fan, Yuan Gauhan, Duan Yu, Yu Julan, Ding Linger, at si Xiao Wu na inkarnasyon ng Kunwu Divine Tree ang naiwan sa Divine Realm Tablet. Kaka-breakthrough lang nina Duan Yu at Yu Julan patungo sa initial stage Martial Emperor. Kaya mahina ang kanilang posisyon. Matagal na si Ye Fan sa closed cultivation at wala siyang kilos. Bahagyang mahina ang lakas ni Ding Linger at hindi pa nakabawi mula sa lungkot. Bagaman malakas ang spiritual attacks ni Yuan Gauhan, mahina ang sariling lakas at depensa. Kaya ayaw siyang ipagsapalaran. Si Xiao Wu ay parang alagang hayop lang at walang kakayahan sa labanan. Masasabi na naipakita na ang lahat ng tulong ni Yun Xiao, at malapit na ang buhay at kamatayan. Nalabanan. Bagaman pabaya ang kanyang mukha, napakabantay ang loob niya. Bukod sa mga kalaban sa harap, mayroon pang napakalakas at hindi kilalang heavenly being. Hindi niya alam kung saan ito at kung kikilos ito. Hiniling nila ang tulong para iset up ang 9 Heavens 10 Earths formation at halos lahat ng Heaven Alliance forces ay na-deploy. Malamang nandyan sila sa palibot at tiyak na aatake kung may mali. Ito ang pinakinaisip niya. Kahit may kalamangan sa bilang ang mga nasa harap niya, kakayanin nila ang mga ito. Malamang ganun, sabi ni Yin Hui. Sayang na may malapit na ugnayan ang musuang sa taong ito. Kung nagpadala ang pamilya mo ng mas marami, siguradong panalo. Patayin, sigaw ni Jing Qi na hindi makahintay. Agad naglabas ng mga malalalim na antas ng sandata ang mga tauhan ng Sky Alliance at maingat na umatras. Water Fairy, tawag ni Yun Xiao. Water Fairy, naunawaan agad ng Water Deity at mabilis gumawa ng hand seal. Lumabas ang gintong, liwanag sa katawan niya at nagsimulang lapitan ang Deep Sea Giant Beast. Natahimik sina Ruo Long at Ruo Zhang mula sa malayo. Naamoy nila ang pagkalito habang nakatingin kay Water Fairy. Nang mapansin ni Leap Sect, nanginginig ang katawan niya at nagulat. Princess siya, nakakam to senses si Ruo Long. Nakita rin niya dati ang isang water fairy ngunit hindi naalala agad. Agad siyang nagdeklara the Princess of the Four Seas. Napalingon si Yin Hui at nagkutya. Ano ibig mong sabihin? Ang babaeng iyon ay ang Princess of the Four Seas, anak ng Ocean Emperor. Huwag ninyo siyang saktan, bilis sabi ni Ruo Long. Nagulat ang mga tao ng Heaven Alliance habang tumingin kay Water Fairy. Nagulat din si Yin Hui sandali bago sabihin huwag saktan ang babae, patayin ang iba. Dahil lang sa sinabi mo ngayon sabi ni Yun Xiao ng malamig. Sisirain ko ang Biluo Sect. Kumurot ang lamig sa kanyang katawan at nang inig si Yin Hui sa tingin. Alam niyang kritikal ang sitwasyon at kung hindi niya mapatay si Yun Xiao, malaki ang magiging problema. Dilim ang mga mata niya at nangingibabaw ang malamig na intensyon ng pagpatay. Old Dragon, sabi ni Yun Xiao. Iiwan ko si Jing Qi sa'yo. Sir Bing Ingnan, ikaw na mamahala kay Yin Hui. Kaya mo bang pigilan siya ng isang oras? Huwag mag-alala, sabi ni Bei Xiaonan. Mabuti, sabi ni Yun Xiao. Hayaan ang Heaven Patrolling Bulldog na tumulong. Kayo naman, sumunod at linisin ang mga minyan. Nang inig ang damdamin ng lahat at nagliyab ang dugo nila. Higit sa 40 high-level martial sovereigns, 12 rito ay peak martial sovereigns. Ay minion lamang sa mata ni Yun Xiao. Napuno siya ng pagmamalaki. Sa malayong langit, kasunod ng pagsama ng Water Deity, dumating ng sunod-sunod ang malalaking itim na anino. Isa-isa lumitaw ang Deep Sea Giant Beasts. Ano yun? Nanginginig ang lahat sa takot habang tumingin. Higit 100 ng Deep Sea Giant Beasts ang naglabasan at gumawa ng kakaibang gulo-gulo na tunog. Natatanga sina Ruo Long at Ruo Zhang. Nakanganga at tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga tinik. Patayin din ang si Emperor's Daughter, madilim ang mukha ni Jing Qi at umorder. Sumipol ang kilos ni Jing Qi at lumipad pasulong para patayin ang Water Deity. Hindi ko magawa, nagtangkang yumangay si Ruo Long. Nagalit siyang nag-transform sa half-dragon body. Napakasuwail ang itim niya habang nagpapakita ng mga pangil at kuko sa hangin.
pero hindi siya sapat ang lakas at malayo kaya hindi nakahabol upang iligtas. Napaisip at napuno ng galit ang uncle at nephew. Kung masaktan ang Princess of the Four Seas sa paningin nila, napakalaki ng magiging kaparusahan. Naisip din nila na nahuli nila si Yun Xiao sa Golden Flag of Chaos. Mapalad na nakatakas ang Broken Flag kung hindi ay di mabilang ang magiging kapahamakan. Swish! Nang kumilos si Jing Qi, nawala rin ang hugis ni Cheyu. Hinati niya ang dagat at kalangitan. Gamit ang espada, biglang lumitaw si Cheyu sa tabi ng crack, tumitig kay Jing Qi nang may pagnanasak at sabi. Ito ang pagkakataon para tapusin ang lahat ng utang ng nakaraan. Tumawa si Cheyu. Naglaro lang ako noon, ngayon ihahatid kita sa kanluran. Hawak ang espada sa dalawang kamay, bumaba siya sa isang triangular sword stance at sumipa ng malakas. Swish! Nagkabitak ang dalawang malalakas na sword forces sa hangin na parang hangin ng taglagas. Sa ibabaw ng tubig, nilinis ang paligid na parang buburahin ng dosenang tao sa harap nila. Ang lakas! Lumubog ang puso ni Jing Qi. Tulad ng sinabi ni Cheyu noong nasa cloud formation sila hindi seryoso ang atake ng kalaban. Ginugulo lang siya para hindi niya mabasag ang formation. Ngayong naihataw na ang dalawang espada malinaw niyang naunawaan na hindi mas mababa. Sa kanya ang lakas ng taong ito. Hindi siya nang ahas sa lubungin ng dambuhalang sword energy. Umapak siya ng ilang beses sa ibabaw ng dagat at tumakas ng ilang milya. Pagkaraan ay umarangkada siya at nag-anyong zombie, pinakawalan ng paghampas gamit ang matatalim na talam sa kanyang mga kamay. Boom! Umuga ang kanyang mga kamay sa gulugod ng espada at sumirit paitaas ang liwanag ng espada mula sa katawan ni Jing Qi. Patuloy na umuungal si Jing Qi sa gitna ng sword energy. Nagtayuan ang lahat ng puting buhok niya at muntik nang lumuwa ang mga mata. May gintong liwanag sa kanyang likuran at umangat ang isang gintong kabaong. Isang sinag ang bumaril mula sa kabaong at sa isang iglap hamarang sa harap ni Cheyu. Ito ang Divine Fiend Corpse Puppet. Mas maamo at makinis ang mukha nito at mas kawangis pa ng tao kaysa kay Jing Qi. Sumigaw din si Cheyu at nag-anyong dragon saka ipinalo ang buntot. Bang! Pagdampi ng buntot ng dragon sa mga palad ng kalaban nanlamig ang buntot ni Cheyu at gumuho ang lakas. Naitulak ang kanyang katawan at dumulas ng ilang libong piye sa ere. Bago siya huminto, ang lakas. Kumalabog ang kanyang dibdib at naging lubhang maingat. Malayo ang lakas ng Fiendish God. Corpse puppet na ito kumpara kay Jing Qi. Sa kabila, kumilos na rin si Beifeng Nan. Magkabila nilang inatake ni Heaven Patrolling Bull si Yin Hong mula kaliwa at kanan. Magkaiba ang katangian ng dalawa. Isa matatag, isa magaan, isa mabagal, isa mabilis. Magkaibang estilo ngunit pareho ang bigat ng bawat galaw. Tila may tahimik silang pag-uunawaan at tuloy-tuloy ang kanilang pag-atake, kinukumpleto ang kakulangan ng isa't isa. Napaatras si Yin Hui ng ilang beses at nabahala ang kanyang puso. Sa malayo nang makita ng mga tao ng Sky Alliance na kumikilos na ang dalawang sect master. Lumapit din sila na may dalang killing intent. Sa dami at lakas nila sapat iyon para umar-arrow gaya ng isang karwaheng pandigma. Handa nang sumalakay ang karamihan ngunit pinigilan sila ni Yun Xiao. Nagtaka ang lahat at napatingin sa kanya. Kalahati ng mukha ni Yun Xiao ay naging nakakatakot. Nababalutan ng mga ugat at nagdugo. Ang mga mata kaya nakakikilabot ang anyo. Sa titig ng pares ng matang iyon nagbago ang langit at lupa pati oras at espasyo. Nagbago ang mukha ng mahigit 40 tao. Hindi na nila makita ang dagat o langit. Nasa isang gabing punong bituin silang walang liwanag. Maging ang mga kasama ay naglaho. Siya lang ang naiwan sa walang hanggang dilim ng sansinukob. Alerto ang lahat dahil alam nilang nahulog sila sa isang ilusyon. Biglang may bahagyang ilaw sa dilim. Isang bituin na kumikislap ng mahina at papalakas. Iyan ay iisa ang tanaw ng lahat at sunod-sunod ang pagbigat ng kanilang mukha. Hindi lumalakas ang liwanag dahil sa ningning kundi dahil bumabagsak ang mga bituin papalapit ng papalapit sa kanila. Illusion lang ito. Bagaman kinakabahan hindi sila nagpapanik. Sa halip maingat silang umatake. Sa paningin ni Ling Modi at ng iba sandaling tumigil sa ere ang mahigit 40. Kasabay,
Noon inihagis ni Yun Xiao ang Tusita Peak sa kanila. Sila naman ay sabay sumalakay at kumislap ang langit sa maringal na liwanag habang ibinabato ang makapangyarihang mga galaw na yumanig sa langit at dagat. Kumikinang din ang mga mata ni Ling Mudi. Alam niya ang kapangyarihan ng Tusita Peak. Boom! Tuluyang bumagsak ang Tusita Heavenly Peak sa gitna ng mahigit 40 atake at kumawala ang nakatatakot na puwersa. Para itong pagsabog ng bulkan o pagbagsak ng meteorite, gumuho ang buong espasyo patungo sa puntong iyon. Bang 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 bang! Sa ilalim ng Tusita Heavenly Peak walang tigil na may mga sinag na tinatangay. Mga mandirigma iyon na sumusuka ng dugo at agad na malubhang nasugatan. May ilan pang hindi na tinamaan ng swerte. Nasa mismong ilalim sila ng Tusita Heavenly Peak. At sa iglap pumutok ang kanilang mga katawan at naging alabok. Ang sarap panoorin isang bagsak pira-piraso agad. Masayang sigaw ng evil spirit at pinalakpakan pa niya. Ulitin pa natin ang sarap panoorin. Namutla ang mga kasapi ng Heaven Alliance at nanginag sa takot. Hindi pa man nagsisimula, ang labanan ay sugatan o patay na ang sarili nilang tao. Paano pa sila lalaban? Ipinabalik ni Yun Xiao ang Tusita Heavenly Peak sa isang incantation gesture. Namumutla ang mukha niya at bumuga ng hininga. Umalis na tayo. Ang ilusyon na ang kulong sa napakaraming eksperto ay halos naubos ang kanyang essence chi. At spirit, medyo nahilo ang ulo niya ngunit sulit ang naging bunga. Sumugod agad ang evil spirit at ang iba pa. May tao, demon, hayop at puppet. Lahat mukhang mabangis at sumabog ang mga aura na yumanig sa mundo. Kabaliktaan ito ng bagsak na sigla ng Heaven Alliance. Takot ang mga tao ng Sky Alliance at nanlamig ang puso. Wasak ang kanilang malakas na formation sa isang hampas at ngayon umaangat ang sigla ng kalaban habang sila ay bumabagsak. May ilan na gustong tumakas. Huwag matakot, may absolutong bentahe pa rin tayo. Sigaw ng isang Pick 9 star ng Heaven Alliance at agad bumalik ang loob ng lahat. Kahit kakaunti ang aktwal na laban ng mga nakatagong sects, ang sinumang umabot sa ganitong antas ay may pambihirang talino at tibay ng loob. May nagtaas ng braso at sumigaw. Kumalma ang hanay at sumalubong sila. Nasa unahan ng Dark Thunder. Nagtayuan ang lahat ng gintong balahibo nito at naging isang kidlat na ginto na dumaluyong na parang maitim na ulap. Spirit beasts of the five elements. Sigaw ng isang matandang nakalila. Umangat ang kanyang kilay na parang espada at nagtipon. Siya ng dambuhalang sword energy sa mga kamay saka pinasirit sa langit. Sheila, nahati ang buong langit at ang kidlat sa dalawa at hindi pa rin hamina ang puwersa ng sword energy habang hinihiwa ang karamihan. Magkahiwa-hiwalay, sigaw ng minister at sumambulat mula sa kanyang katawan ang di mabilang na gintong liwanag. Naglaho ang kanyang anino sa loob ng sword force at sumugod siya. Napakalakas ng sword energy. Matapos makalabas ang ilang figure, may iilan pa ring hindi umabot umiwas. Namutla sina Mo Xiaochuan Xiaohuang Haolian at ang Transformation Cultivator. Sinelyuhan ng kapangyarihan ng espada ang buong mundo at sa antas nila imposible ang makatakas. Isang malahiganting figure ang sumulong. Ang Gourd Little King Kong ay umatungal at lumaki. Ang metal na katawan nito, bigla itong sumuntok. Bang! Yumungay ang tunog na metal at bumuo ang sword force. Naging malawak na dagat ng sword. Chi na wumulas sa paligid. Naitulak pabalik ang Gourd Little King Kong ng ilang daang piye at patuloy na sumisirit sa paligid ng kanyang nakataas na kamao ang mga pattern ng espada. Nakaligtas sina Mo Xiaochuan at ang iba. Namutla ang mga mukha nila at nagsipaghiwa. Hiwalay para sumalakay sa mga kalabang kapantay nila. Kasabay nito may mga itim na ilaw na bumulusok mula sa langit papasok sa labanan. Bang 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 bang! Nalock ng mga deep sea giant beasts ang lahat ng tao ng Heaven Alliance sa tulong ng pandama ni Water Fairy. Tumpak ang bawat itim na sinag at ang mas mahihinang mandirigma ay tinamaan at naiupi agad. Sa pagdagdag ng mahigit 10 deep sea monsters, agad na tumagilid ang timangan. Bagamat hidahado pa rin sa bilang umangat ang high-end combat power at bumaligtad ang laban. Mabagal ang mga atake ng deep sea giant beasts at matagal ihanda ang bawat galaw ngunit napakalakas. Ang pinakamasama pa ay nasa malayong taas sila sa dagat kaya hindi sila maabot ng Heaven Alliance.
Iwas lang ang kaya ng mga ito. Gulo ang buong himpapawid. Libo-libong sword chi at fist light ang nagliliparan at may mga itim na sinag ding pumuputok sa langit. Umiikot ang mga alon ng spiritual pressure sa lahat ng direksyon. Nagsingaw ang tubig dagat sa loob ng daan-daang milya at naduraj ang lahat ng marine races. Umupo si Yun Xiao ng D4 sa itaas ng dagat at langit. Minamasdan ang laban habang isinasalansa ng hininga. Dahil sa tulong ng mahigit 10 deep sea monsters ligtas ang mga tauhan niya. Kung makakatiis lang ng kaunti papanig sa kanila ang balanse. Umaalon ang laban ng mga peak stage martial sovereigns. Kahit dahado sila sa bilang at tila. Binababoy, buti na lang at sobrang tibay ng Gourd Little Guardian Deity, ng Minister, ng Evil Spirit, at ng Dark Thunder. Ilang ulit ang taas ng depensa nila kaysa kalaban at ang ilan ay halos imposibleng mapatay. Isa-isa namang nalalagas ang mga kasapi ng Heaven Alliance na mas mababa sa peak Martial Emperor, lalo na yaong mga mas mababa sa 9-star Martial Emperor. 3 realm breaking, black lights ang sukdulan nila at karamihan ay napapatay sa pangalawang tama. Biglang namangha si Ling Mudi. Nakatitig siya sa espada sa kamay ni Mo Xiaochuan. Tiyang ang Devil Rinseng ito ay apo ng lahing Mo Jingzhou. Mu. Kumalabog ang puso ni Yun Xiao. Mo ang apelyido ng alaga kong disipulo. Hindi nakataka-taka sabi ni Ling Mudi. Tanging dugo ng pamilyang Mo ang makapagmaneho. Sa tiyang ang Demon Destroying Sword. Pero kulang ang lakas niya at hindi niya maihayag ang buong kapangyarihan ng espada. Panginoon, tinutukoy ninyo ba ang spirit ng espada ang kalahating wasak na kaluluwa ng tunay na espiritong swallowing the sky? Kalahating remnant soul, hiwalay na rin ba ang kaluluwa ng true spirit devouring the heavens? Noon ay buo ang sky devouring soul. Sikat ang espadang ito noon sabi ni Ling Mudi. Nagmuni sandali si Yun Xiao at ikinwento niya ang tungkol sa espada kasama ang paano iniluwal ni Mo Xiaochuan ang heaven devouring sword spirit matapos siyang mapasukan ng lalaking nasa espada. Kung ganoon bulong ni Ling Mudi malamang ang taong nakakabit sa espadang ito ay ninuno ng disipulo mo. Hindi ko lang alam kung si Mo Jingzhou. Agad na ipinatawag ni Yun Xiao si Mo Xiaochuan pabalik. Sa kaguluhang ito maliit lang ang kaiban kung naroon man siya o wala. Ipakita mo ang espada mo kay Lord Mudi. Nagtakang tumingin si Mo Xiaochuan ngunit inabot pa rin niya ang espada gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Ling Mudi ang espada at maingat na sinuri. Walang duda tiyang ang Demon Slaying Sword ito. Pinande ito ng ilang alchemy masters para sa Demon Slaying at daan-daang bihirang materyales ang matagal nang naubos. Sunod-sunod siyang nagcast ng mga incantation seal sa espada. Biglang kumislap ang espada, at naglutangan ang mga rune. Halos lumuwa ang mga mata ni Mo Xiaochuan sa pagkagulat. Hindi lang pamilyar si Ling Mudi sa pinagmula ng espada kundi kaya pa niyang gisingin ng madali ang kalooban nito. Kahit ginamit niyang pagkakanyos ang sarili bilang sword sheath para alagaan ang espada, hindi iyon basta madali sa kanya. Kaya pala ganoon ang paggalang ni Master sa taong ito, sabi sa isip ni Mo Xiaochuan. May pinanggagalingan nga ang taong ito. Pagkatapos umalon ang mga bilog ng rune sa tiyang ang Demon Slaying Sword, dahan-daang lumitaw ang halos di matano na anyong tao. Lalong lumaki ang mata ni Mo Xiaochuan na parang kampana kahit gusto niyang kontekan ang matandang tagapagdala ng espada. Wala siyang paraan, hindi niya inakalang kayang ilabas siya ni Ling Mudi ng ganoon kadali. Mukhang nainip ang figure sa espada at sinabi, ano iyon? Nahihiyang sumagot si Mo Xiaochuan, Senior, huwag po ninyo gawin iyon. Parang antok ang figure, iminulat ang mga mata at natigilan matapos titigan si Ling Mudi. Sandali bigla itong nanginig at sumigaw, ikaw ang hari ng Hilaga, Panginoong mo. Di, tumawa si Ling Mudi, haha, si Mo Jingzhou nga, hindi ka rin pala patay. Natigilan ang remnant soul, tumingin kay Mo Xiaochuan at kay Yun Xiao at saka nagsabi, aking Panginoon, paano po kayo hindi namatay? Nang inig ang katawan ni Mo Xiaochuan, sobrang pamilyar sa kanya ang pangalang Mo Jingzhou. Ito ang pangalan ng unang henerasyong ninuno ng angkang Mo sa Black Iron City at nasa pinakaibabaw ng tabletang altar ng mga ninuno. Mas ikinagulat niya na kahit ang ganoong ninuno ay lubhang magalang sa taong ito.
Mahaba ang kwento, sabi ni Lingmo. Di talagang nakakaantig na muli kong makita ang isang tao mula noon. Nakikita kong paputol-putol at mahina ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Mukhang hindi na magtatagal. Sinulyapan ng remnant soul si Mo Xiaochuan at mapait na ngumiti. Sa wakas may isang tao sa pamilyang Mo na makapagmamana ng espadang ito. Kamakailan natutunan ko ang isang set ng soul refining technique, sabi ni Lingmo. Di baka makatulong sa iyo. Namangha si Mo Jingzhou. Ang soul refining technique ng Darren ay tiyak na napakahusay. Sa kalagayan mo ngayon baka hindi ka makaalis sa espada, sabi ni Lingmo. Di hahanapan kita ng paraan makalabas pagkatapos ng labanan. Labis ang tuwa ni Mo Jingzhou. Maraming salamat aking Panginoon. Sa sobrang galit ni Mo Jingzhou, halos hindi niya kayanin. Inakala niyang mag-isa na lang siyang natira matapos ang 100,000 taon at ayaw na niyang makakita ng mga dating kasama. Higit pa roon, maaari niyang iunat ang remnant soul at makatakas sa gapos ng tiyang ang demon shake. Ang sword sandaling napatulala at umiikot sa palibot ng espada. Ngumiti si Lingmo. Di ngayon ay pumatay ng kaaway. Kung may sobrang lakas, pumatay ka pa ng ilan. Opo, aking Panginoon. Labis ang pananabik ni Mo Jingzhou. Kumislot ang kanyang mga mata at nagsabi, Xiaochuan, buksan mo ang iyong spiritual altar at sea of consciousness. Hayaan mong kontrolin ko ang iyong katawan. Agad na sumunod si Mo Xiaochuan. Ang matandang ito ay paminsan-minsang nagigising upang bigyan siya ng gabay sa martial cultivation. Matagal na silang parang guro at kaibigan, ngunit ngayong nalaman niyang ninuno niya ito, hindi niya kayang sumuway. Pagpasok ni Mo Jingzhou sa kanyang katawan, nagbago ng lubos ang buong aura ni Mo Xiaochuan. Matagal na akong hindi ganito kasaya. Sa pagkakataong ito dapat akong makapamatay ng lubos. Masayang tawa ang pinakawalan ni Mo Xiaochuan. Hawak ang tiyang ang devil rinsang sword sa kanang kamay at agad na bumulwak ang isang malawak at makapangyarihang puwersa. Lumiwanag ang kanyang mga mata at nabigla iyon si Bane Ingnan at Panginoon ang Green Bull ninyo. Uminit ang dugo sa kanyang katawan. Hindi napigil ang maluha. Pinahid ni Mo Xiaochuan ang luha. Tumawa ng malakas at sumagupa sa labanan. Isang nakakatakot na aura ang sumirit mula sa espada at naging dambuhalang halimaw sa kalangitan. Habang tumatagal, lalong ninerbiyos ang Sky Alliance. Matagal na silang nakikipaglaban at laging balisa. Ngayon may isang baliw pa. Ang mas nakakatakot ay ang kapangyarihan ng espada. Malawak at umaalingasaw na parang sinaunang mabangis na halimaw na bumababa. Pinangangilabutan sila. Marami sa Sky Alliance ang palihim na tumitingin sa malayo, bagamati may bahagyang bentahe. Ang dalawang Divine Transcendent Sect Masters lubos silang nalilimitahan at hindi makahiwalay. Naglalaban sina Beifeng Nan at Yin Hui gamit ang espada. Halos hindi na matukoy ang mga anyo at anino na lang ng espada ang nakikitang pumupukol. Kahit ang Sky Petroleum Bull ay hindi makasingit, kaya tinatapakan nito ang lupa at bumubuo ng berdeng lambat na kumakalat at bahagyang naaapektuhan si Yin Hui. Habang lumalaban, lalo pang nagugulat si Yin Hui, bagaman napapailalim niya ang lakas ng kalaban. Sa ilalim ng langit na puno ng sword chi, ang katawan ng kalaban ay natarak na ng daang hiwa, puno ng sugat, ngunit hindi namamatay. Kahit nabutas ang mukha ng espada at walang patak ng dugo, hindi humuhupa ang diwa sa pakikipaglaban at patuloy na humihiwa ng espada. Lalong ikinabigla niya na sa ilalim ng sword light ni Bei Xiaonan laging may lumilitaw na magandang berdeng liwanag. Napakaganda nito. Ngunit ang pakiramdam ng isang mandirigma ay nagbigay sa kanya ng takot. Dama niyang mas delikado ang berdeng liwanag kaysa sa sword chi, kaya hindi niya ito basta hinahawakan. At bagamati ang Heaven Petroleum Bull ay tila umuungol lamang sa gilid, malaki ang epekto nito. Sa tuwing handa na niyang ibuhos ang buong lakas upang patayin si Beifeng Nan, sumisibat ang toro. Pareho silang halos may hindi namamatay na katawan at pareho ring umiiwas sa berdeng liwanag. Matapos ang libo-libong galaw, na uwi ito sa pagkakapatas. Sa kabilang panig, hindi pinalad si Cheyu na itulak siya sa sulok ni na Jingqi at ng Findish God Corpse puppet at pakunti-konti siyang nanghihina habang lumalaban. Kung hindi dahil sa lakas ng kanyang True Dragon Celestial Body, matagal na sana siyang napatay. Kahit ganoon, nagsimulang mamantsahan ng livor mortis ang dragon scales sa kanyang katawan at lumawak pa. Makikipagsapakan ako sa inyo, mga bangkay.
Damang-dama ni Cheo ang matinding sama ng loob sa galit niya ay pinakawalan niya ang thousand-fold peak at noon falling dust itinulak ang dalawang walang hanggang sword. Essence. Umatras sina Jing-Chi at ang Finnish God Corpse Puppet sa lakas ng dalawang espada kahit sila ay hindi naglakas loob sa malo. Ngunit matapos ang dobleng hiwa agad na hamina ang sigla ni Cheo, hinihingal siya at kahit ang lason sa kanyang dragon scales ay hindi na niya mapigil at bumilis ang pagkalat. Manatili ka muna Panginoon, sabi ni Yun Xiao, ako ang pupunta at tutulungan ko siya. Hindi sabi ni Ling Mo di manatili ka, ikaw ako ang tutulong sa kanya. Sandaling napatigil si Yun Xiao at nagliwanag ang kanyang mga mata, bihira kasing lumaban. Mismo si Ling Mo di, ikaw ang komandante, sabi ni Ling Mo di na may ngiti. Sa isang kisap mata sumuong siya sa laban at lumitaw sa likod mismo ng Divine Fiend Corpse Puppet at pumulandit ng palad. Sa ilalim ng palad na buo ang isang nebula, ang mga bituin ay parang walang hanggang kalangitan. Mabilis na tumalikod ang Divine Fiend Corpse Puppet at bumuga ng puting gas sa karin. Umatake ng mga palad. Bang! Nagbanggaan ang dalawang puwersa at kapwa silang napaatras, kumalat ang puting lason at binalot si Ling Mo di. Ngunit walang nangyari, naglakad palabas si Ling Mo di mula sa puting usok, ang katawan ay nabahira ng livor mortis, pinitik niya ng marahan ang sarili at naglaho ang livor mortis. Labis na nagbago ang mukha ni Jing-Chi, puno ng pagkabigla. Ang Finnish God Corpse Puppet ay hindi ganoon katalino, ngunit nanlaki rin ang mga pop-ila nito. Bukod sa fiend energy ni Yun Xiao, wala pa siyang nakitang sinumang kayang lumaban sa Jusha Xuanyo. Kahit si Yun Xiao ay nagagawang tapatan lamang ang sekundaryong poison guidance ni Jing-Chi. Samantalang ang Finnish God Corpse Puppet ay dalisay na lason ng 5 major extinctions. Ang Dragon Scales ni Cheo ay 10th level True Spirit items, ngunit nalunod na halos ng Jusha Profound Feathers, subalit ang taong nasa harap niya ay napagpag-iyon na parang alikabok. Sino ka ba, tanong ni Jing-Chi na puno ng takot. Tumawa si Ling Mo di, ngunit hindi sumagot. Muli siyang umatake ng palad sa Finnish God Corpse Puppet. Bang! Muling nagsalpukan ang dalawa, sabay silang nayanig at kapwa na paatras, tila patas muli. Namantsahan ng livor mortis si Ling Mo di, ngunit muli niya itong pinitik na may mahinang tawa. Nangilabot si Jing-Chi, alam niyang hindi yun tsamba kundi talagang walang magawa ang Jusha Xuanyo sa kanya. Tumingin siya kay Cheo sa di kalayuan at dumilim ang mukha, saka inundayan ng atake si Ling Mo di. Bahagyang kumipot ang mga mata ni Cheo at handa na sanang muling umatake nang marinig ang boses ni Yun Xiao sa kanyang isipan, lason ka na, bumalik ka at supalan mo ito kung hindi malaki ang magiging problema. Nag-isip siya sandali, nakita rin niyang binabanatan si Ling Mo di ng dalawang, ngunit napakatibay ng katawan nito at hindi ito mabutas ni Jing-Chi gaano man kahigpit ang atake. Bahagya siyang umungol, ibinaba ang mga espada at lumipad pabalik sa tabi ni Yun Xiao, saka umupo ng nakahalukip-kap at nagsimulang magpagaling. Kumusta, tanong ni Yun Xiao na may pag-aalala. Nasa Dragon Scales lahat, sagot ni Cheo. Hindi ko inakalang ganoon kalakas ang lason. Ang mga kaliskis na ito ay mga lihim na kayamanan ng lahing dragon, minana mula sa Dragon Race ng 10 Directions Divine Realm. Iyan ang 5 major poisons of extinction, sabi ni Yun Xiao. Kahit isang immortal state warrior ay mamamatay kapag nadikit. Mag-ingat ka at huwag mong hayaang pumasok sa katawan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Cheo. Ang dragon breath ko ay hindi mas mahina sa mana. Hindi mahirap alisin ang lason, ngunit nangangailangan ito ng mahabang panahon, sayang at hindi natin nahanap ang Dragon Crystal sa Secret Treasure. Kung meron, sana agad akong gagaling at papatayin ko ang dalawang bangkay na iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Yun Xiao. Huwag ka nang magsalita, magpahinga ka nang payapa. Nakadikit ang kanyang tingin sa labanan buong oras, halos kapareho ang lakas ni Ling Mo di kay Cheo, ngunit siya ay nakasandig sa pag-unawa sa Divine Path at sa Immortal Body. Bagamati binubugbog din siya na kayang pigilan ng madali sina Jing-Chi at ang Divine Fiend Corpse Puppet. Karamihan sa mga kasapi ng Heaven Alliance ay parang mababaliw na hindi nila alam kung anong klaseng kaaway ang kaharap nila at hindi masukat ang anino sa kanilang puso. Ling Mo di, Beifeng Nan Sky Petroleum Bull Crocodile Evil Spirit Dark Thunder Calabash Little
Vajrapawang mga hindi mapapatay na bian. Tumano si Yun Xiao sa malalaking nilalang na nakatayo sa mga ulap sa malayo. Ang susi ng tagumpay o pagkatalo sa labang ito ay ang mga deep sea giant beasts ang world. Breakang blacklight na ibinubuga nila sa battle circle ang patuloy na kumikiling sa tim-angan. Nakaupo ng nakahalukip-kap sa ere ang water deity, ang mga kamay ay gumagawa ng sail at ang katawan ay nagliliwanag sa gintong liwanag. Tila nagsisilbi lamang siyang tulay para malak ang mga kasapi ng Heaven Alliance upang hindi magmintes ang atake ng deep sea giant beast. Si Roulong at ang kanyang pamangkin ay tulala na at nababalutan ng malamig na pawis. Isang walang kap-oras na labanan ito na kinasasangkutan ng napakaraming makapangyarihang eksperto. Hindi pa naririnig kailanman hindi sila ng ahas lumapit sa battle circle upang hindi madamay. Bagamat hindi gumagalaw si Yun Xiao, nakabalot ang kanyang divine sense sa buong larangan ng labanan dahil ang punong utak ng buong labanan, ang Celestial, ay hindi pa lumilitaw. Imposibleng hindi siya darating kung may heaven expert na nagtakda ng ganitong formation. Para patayin siya, biglang kumislot ang kanyang divine sense at lumingon siya. Nakita niyang may taong tahimik na lumitaw sa tabi ng water deity. Ang taong iyon ay nakasuot ng 100-flower butterfly dress. Delikado ang mukha at cute. Ang anyo siya si Xiaohong, walang nakakaalam kung kailan siya lumitaw sa tabi ng water deity. Patuloy pa rin sa pagbuo ng hand sails ang water deity at hindi man lang niya namalayan